Alamin na report mula kay Edniel Parosa mula sa Campo Crame, arrest number 52. Edniel, please come in. Lakay, Israel, wala manong sasantuhin itong pambansang pulisya kahit may nadadawit silang tauhan sa kaso ng 34 na nawawalang sabongero. Sinabi yan, PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, makaraang isiwalat ng whistleblower na si alias Totoy na nasa 20 pulis ang sangkot sa pagdukot at pagkamatay ng mga biktimang napaulat na nawawala pa noong 2021. Ay Fajardo, hinihintay na lamang nila ang full disclosure ng witness para matukoy kung anong klaseng tulong ang kanilang maibibigay rito. At tari naman ang PNP na maglaan ng investigative assistance sakaling kailanganin ng Department of Justice. Pero sa ngayon, Lakay, wala pa manong direktang komunikasyon ng Campo Crame sa witness. Batid na rin sa pagkumpirma ni General Fajardo sa DZRH News ngayong umaga. Sa text message sa atin, General Fajardo, sinabi niya na wala pa rin silang direct communication maging doon sa TV network na silang naka-interview at kung saan sinabi ng witness yung kanyang mga nalalaman higil sa umanay pagtapon doon sa 34 na sabongero sa lawa ng Taal. Wala pa rin natatanggap na request maging ang PNP Maritime Group higil sa posibleng paghanap sa mga bangkay na sinasabing itinapon doon sa Taal Lake. Sa bahagi rin, Lakay, ng militar dito sa kabila, sa Campo Aguinaldo, nagpahayag din ang kahandaan ng Philippine Navy para umasiste sa nabanggit na kaso. Bagamat aminado sila na ito ay very complex o medyo masulimot na usapin, lalo pat pagdating sa pag-dive sa ilalim ng lawa ng Taal. Edniel, mga mas magaling daw sumisid yung mga taga Coast Guard, kaya Coast Guard yata ang mga sisisid. Ayan. Narinig nga natin yan sa si panayam natin kanina. At, si Captain Daime Kayabyab. Ang Coast Guard na naka-standby. Mayroon din sa Navy at dito sa PNP Maritime Group ay ready rin daw ang kanilang assets. Maganda yun kasi tulong-tulong. Yung mga Navy SEALs, magaling yan. Kung lumango yan mula Roas Boulevard hanggang Sangli Point sa Cavite. Yes, kinakaya no, Lakay. Kasama sa training nila yan, yung mga Navy SEALs nila. Ayan, lumalangoy mula dito sa Roas Boulevard, headquarters sa Navy, hanggang Sangli Point sa Cavite. Kalayo niyan, ha? Ayan, pagka hindi mo nalango yan, bagsak ka, hindi ka pwede maging Navy SEAL. Pero itong mga video mo, Edniel, sino yung mga hinuli? Ayan, mga pulis ba yan? Lakay, yan ay video ng CIDG, PNP, noon pa few years back nitong pandemic season pa, kung saan inaresto yung mga gwardiya, Lakay. Gwardiya. Anong arena? Na may kinalaman di umano doon sa nasabing kaso. Sila yung 5 suspect, kung di ako nagkakamali, 5, na unang inaresto at nakasuhan na, bagamat nakalaya rin eventually. Nakalaya? Nakapaglayas ng piyansa. Ay isa dyan sa mga kalalakihan na yan na ating pinapakita ngayon sa RHTV. Isa dyan, itong si alias Totoy, ay lumutang sa isang media network at ngayon ay sinusubukan pang makontak at maligawan ng PNP na magbigay ng salaysay sa kanila. Kasi dahil marami siyang nalalaman, balak din daw siyang patayin, kaya bago man lang daw siya mapatay, ano na siya, isiwalat na niya kung ano ang nangyari at kung sino ang nag-utos sa kanila. Correct. 6 palalakay, 6 na suspect ang initially natukoy ng Philippine National Police CIDG noong 3 to 4 years ago. At sila ay nakalaya rin eventually, nakapaglagak nga ng piyansa. Isa dyan sa 6 na yan, itong si alias Totoy. Ang mensahe sa atin ni General Fajardo, bago lang tayo umere ngayon, negative pa. Wala pa silang pakikipag-usap doon sa mismong witness at wala pa rin komunikasyon doon sa TV network kaugnay ng salaysay na ito ng nasabing whistleblower. So yun ang latest. Teka muna, Edniel, yung mga pulis na involved, 20, identified na ba ng PNP? Lakay, yung numbers na yan ay galing dun kay alias Totoy at dahil wala pang direct communication, itong PNP with the whistleblower ay wala pang identification. Lakay, itong mga ito. Yun ang inaantay natin, yung full disclosure. Kaya lang, mula nung muli ako mag-report sa iyo tungkol dito sa topic na ito, hanggang sa mga oras na ito, wala pang direktang komunikasyon itong Camp Crame doon sa nabanggit na
saksi sa nasabing kaso, Lakay. Sana may pupunta itong kasong ito dahil maging si Justice Secretary Boying abay parang nagdududa siya dahil yung ilang involved daw dyan ang sabi niya malakas sa Court of Appeals. Ayan, ma-impluwensya sa Supreme Court. Aba, antindi naman nun, ang lupit nun. Oo, Lakay, at talagang hamon yan sa PNP, lalo pat kilala itong bagong PNP chief doon sa sa kanyang pag-aresto sa mga high-profile personalities. Matetesting yan dito sa very much controversial din at ilang taon na hinahanap ng pamilya hustisya para dito sa 34 na sabongero, Lakay. Parang nakita ko yung sinabi ni General Gina Fajardo na wala kaming sasantuhin. Boss ko nga, dating presidente. Ayan, Pastor Kibuloy pa. So, dito natin makikita kung ma-aresto, makasuhan ang mga mastermind dito at mabigyan ng hustisya yung mga pinaslang ng mga sabongero. Exact quote, Lakay, ng General Fajardo. Regardless kung sino involved dito, civilian, mataas sa tao, at even yung mga kabaro natin, wala po tayong sasantuhin. Yan ang binabanggit ng tagapagsalita ng PNP. Gina Fajardo pa lang yan. Di pa nagsasalita. Paano kung si PNP chief na? General Culastore na ang nagsalita dyan. Ayan. Busy pa si PNP chief magpakalat ng 911, Lakay. Yun talagang tinatrabaho niya kasi yung 911 na importante din talaga. Nung nakaraan, Lakay, nung pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa yung bulto ng illegal drugs Tarlac. sa Juan Pidea, mukhang hindi rin nagpa-interview doon si PNP Chief Torre. Bakit? At tabayanan na lang natin kung ano yung kanilang magiging tugon dito. Lalapat siya mismo yung nagpahayag ng kahandaan din na manguna doon sa search sakaling magkaroon sila ng info direct mula doon sa witness na hindi pa nila nakakausap ngayon. Ayan, sana'y tuloy-tuloy ang ganitong commitment ng ating PNP chief. Gasmati, ayan, decisive talagang. Mukhang nanahimik konti, mukhang nag-iipon Lakay Baka mamaya katulad din ni General Bato-Bato nung araw. Tabang din yung mga drug lord dyan sa Muntinlupa May kalalagyan ng mga yan. Bandang huli. Kilala naman natin ito, Lakay, si General Torre, matahimik lang to pero tumatrabaho to. Pero yun nga, siyempre kung ikaw yung pamilya ng biktima, kailangan mo ng ebidensya at resulta at hustisya doon dahil ilang taon na rin pala kaya yun ang kailangan nila ngayon, assurance na nagkakaroon ng pagulong itong kasong ito, Lakay. So yung latest dito sa PNP National Headquarters. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa. Daming